Hello po Miss Mira, itago nyo na lang po sa pangalang Ellie, 23 years old, nakatira po ako sa Cavite. Nagsimula po ang lahat ng kababalaghan nung ako ay nagpaalbularyo. Ako po ay kinulam daw ng isang babae na naiinggit sa akin, kaya binigyan niya ko ng ilang mga bagay na dapat gawin para hindi na nga magpatuloy iyon. At sa hindi inaasahan, may napanaginipan ako. Isang masasamang espiritu na gusto lumapit sa akin, biglang may sumulpot sa likuran na lalaki. Matangkad, matipuno ang katawan, matangos ang ilong at maputi, sobrang puti na halos makikita mo na ang mga litid sa loob ng balat niya. Hinawakan niya ang kamay ng espiritu na gusto manakit sa akin. Biglang nagalit ang espiritu at sinabi sa akin na siya ay aking balangan. Hindi ko inaasahan ang sinambit nila na yon. Nakatingin ako sa lalaki, pero bigla na lang ako nagising. Hindi ko pa nga pala sa inyo nababanggit na nakakausap ko Perren ang albularyo na nagpagaling sa akin. Nakakausap ko siya online, at nabanggit ko nga sa kanya ang napanaginipan ko. Sinabi niya na isa iyon sa gabay ko na nagpo-protekta sa akin laban sa masasamang balak. Tatlo sila, hindi ko na po babanggitin ang dalawa dahil sagrado po maging ang ngalan ng aking gabay na isang engkanto. Oo Miss Mira, isa siyang engkanto na aking gabay batay sa albularyo na siyang nanggamot sa akin. Isa daw hari ng engkanto ang aking gabay. Lumipas ang isang araw ng kinagabihan na panaginipan ko ulit siya. Doon ay naging sunod son rin ako, unti-unti ay nahulog ang loob ko sa kanya at gayon din siya. Ramdam ko ang mga halik na lumapat sa aking labi, parang tunay, at pati ang yakap niya ramdam ko ang init at lamig naghahalo sa kanyang katawan, maging ang tinig niya na may authority. Nang bigkasan ko nga iyon sa albularyo, sinabi niya na nagugustuhan ako ng engkanto kong gabay. Kinagabihan ulit nalaman ko na buntis ako sa panaginip ko, inaalalayan ako ng engkanto na yun, maging ang mga kababaihan na nagkakagusto sa kanya ay kinalaban niya. Dahil ikinulong ako ng mga yun sa isang kulungan ng hayop habang pinagtatawanan ako. Binanggit ko pangalan ng engkanto kong gabay ng 3 beses. Lumitaw siya sa kalayuan, tanaw ako na galit sa mga katulad niya. Bigla na lang siya lumitaw sa harapan ko na parang hangin lang. Chinek ang aking katawan kung may sugat o wala. Nakita niya mga galos ko na di naman kalaliman, pero nanlisik ang mga mata niya sa kanyang kauri nang makita iyon. Niyakap ko siya sa likuran, huminahon siya at lumamlam ang mata, tumitig sa akin, saka ako hinalikan sa labi at niyakap. Kinalong niya ko pa bridle, saka ako nilapag sa silid na hindi ko malaman kung akin ba o sa kanya. Kinukwento ko iyon sa albularyo. Ang sagot niya ay lalaki ang anak namin ng engkanto na yon. Hindi basta-basta ang anak namin dahil yun daw ang susunod na hari. Napanaginipan ko ulit siya. Pinapakain nila ako ng gold na pansit na di ko malaman kung ano yun. Naalala ko ang sinabi ng albularyo na maglagay ng asin sa bulsa para makapag-decide ako ng kung ano ang gugustuhin ko. Nagawa ko nga na hindi kainin yun Miss Mira, niluwa ko at nabilawkan pa nga ako. Tinitigan ako ng mga kalahi niya, nginitian ko lang sila at saka lang sila gumawi sa pagkain after nun. Nagising ulit ako 1 AM, sabay nakatulog ulit at bumalik na naman ako sa mundo niya. Tuluyan ng araw akong naging reyna nila. Ang aking kaliwang mata ay gold, pinatakpan ito sa engkantong hari para hindi ako maging lapitin ng mga masasamang balak. Ginawa niya yun, niyakap ko pa siya at tinanong kung siya Perren ba ang lalaking minahal ko. Sumagot niya, tumango siya, napakalamlam ng mata niya sa akin. Maautoridad na mahinahon siya magsalita. Hindi ko alam kung hahayaan niya ba akong mabuhay sa mortal o isasama niya, dahil magpahanggang ngayon sa panaginip ko lang siya nakikita, nakakasama at nakakausap. Doon ko natagpuan ang pag-ibig na tunay, walang stress, walang pangamba at higit sa lahat walang sakit na nararamdaman. Hanggang dito na lang muna Miss Mira.